Mga mahal na kapatid, ang leksyong pag-aaralan po natin ngayon ay may malaking kinalaman sa pagpapahalaga ng bawat isa sa atin sa pagsamba, na kahit tayo ay itinulot ng Diyos na malagay sa ganitong kalagayan, yung pagsamba, hindi po natin pinababayaan. Manapa ay lalo nating pinahahalagahan at ginagawa ang buo nating makakaya. Ano man ang pagsubok na maranasan natin, itinataguyod po natin ang pagsamba. Bakit po? Kanino po ba natin natutunan ang pagpapahalaga sa pagsamba sa Panginoon Diyos? Sa mismong tagapagligtas. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Juan 4:23, datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Sa sinabi pong ito ng Panginoong Hesukristo ay binibigyang diin niya na likas na tungkulin ng mga tunay na mananamba na sambahin ang Ama, ang Diyos na lumalang at may-ari sa atin. Ang gayong sagradong tungkulin ay binigyan ng malaking pagpapahalaga ng mga tunay at tapat na lingkod ng Diyos tulad ni David, na naging hari ng Israel. Sa gitna ng matinding pagsubok, ay nanatili siyang matatag sa pagsamba sa Diyos, na pinatutunayan ng kanyang mga sinabi sa awit 42:5. Ang sabi niya, bakit ka nanglulumo, o kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Marami sa atin ang ganito. Anumang pagsubok, anumang tiisin, anumang suliranin sa buhay, ang ating maranasan. Pero pagdating ng araw at oras ng pagsamba, naroon tayo. Gayunpaman, hindi po ang lahat ng kabilang sa bayan ng Diyos ay nanatiling tapat sa tungkuling bigay ng Diyos sa kanila. Pagka pinag-aralan natin ang kasaysayan ng Biblia, merong mga lingkod ng Diyos, grupo at mismong organisasyon na sadyang tumalikod sa pagsamba sa Diyos. Ang pinaka nakalulungkot at nakababahala ay ang katotohanan ng may mga lingkod ng Diyos na hindi nahahalata o hindi namamalayang humiwalay na sila sa tunay na pagsamba. Karaniwan po ang pagtalikod sa tunay na pagsamba ay nangyayari ng hindi sa isang iglap o kapag karaka, kundi unti-unti, dahil ang nasa likod ng masamang gawain iyon, si Satanas o ang Diablo, ay napakatuso. Hindi niya tahasang sasabihin sa kanyang binibiktima na tumigil na sila sa pagsamba sa Diyos. Dahil kung gagawin niya yon ay malalantad ang masama niyang intensyon. Sa halip ay gumagawa siya ng maliliit o hindi napapansin mga pagbabago sa doktrina, sa mga aral, sa mga tuntunin upang maiwasan ang paghihinala ng mga binibiktima niya hanggang sa lubusan niyang madaya at maitalikod sa Diyos. Upang maiwasan nino man sa atin na mahulog sa bitag ng Diablo, sinisika po naming mga ministro ng EGM na bagamat payak at hamak ang isinasagawa nating pagsamba, inaakay po namin kayo sa tamang paraan ng pagsamba na hinahanap ng Diyos. Yun yung pagsambang maayos, solemne, buong ingat na sinusunod ang mga tuntunin, pinakikinggan at ibinubuhay ang mga aral ng Diyos
na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala sa atin. Bakit po sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan, dapat po nating pagsikapan na panatilihing maayos, solemne, ang isinasagawa nating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Tingnan ninyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14, talatang 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Bakit po sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan, payak, hamak, ang isinasagawa nating pagsamba, sinisikap nating panatilihing gawin ito ng maayos at solemne. Narinig ninyong pahayag ni Apostol Pablo, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Kaya lagi po namin ipinaaalala sa inyo na sundin ang mga tuntunin, ang disiplina sa pagsasagawa ng pagsamba na ipinatupad mula pa sa panahon ng sugo hanggang sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, tulad ng pagsusuot ng maayos na damit, yung tinatawag ng Biblia na Holy Array, na angkop sa kasagraduhan o kabanalan ng okasyon. Yung pagiging maaga o nasa oras na pagdalo. Sa kalagayan natin yung pag-log-on. Tulad ng dati, sa panahon ng pagsambang kongregasyonal sa gusaling sambahan, maaga tayong naghahanda, maaga tayong pumaparoon. Hindi tayo gumagawa ng ibang bagay sa panahon ng ating pagsamba. Hindi tayo dapat na nag-uusap, gumagamit ng cellphone, nagte-text, tumatawag o sumasagot sa tawag. Sa halip, dapat nating gamitin ang mga sandali bago magsimula ang pagsamba sa pagbubulay-bulay at pansariling pananalangin. Ano ba't kung lalagumin natin ang tunay na sumasamba ay nagtataglay ng marangal na pag-uugali at pagkilos sa buong panahon ng pagsamba. Hindi lang maayos ang kanyang kasuotan, kundi ang kanyang buong pagkatao, ang kanyang isip, ang puso, ang kanyang katawan ay inihahanda niya sa pagharap niya sa ating Panginoon Diyos. Kaya pagka gano'n, napananatili ang kapayapaan, ang kaayusan, ang solemnidad. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Upang magawa natin ang pagsamba na hinahanap ng Panginoon Diyos, ano ang dapat nating maging pangunahing layunin sa pagsamba sa Diyos? Sa pagdalo sa ganitong mga pagtitipon, kaya marapat nating gawing may buong kaayusan at solemnidad. Dinggin ninyo, nakasulat dito naman sa unang Korinto sa 10, talatang 31. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinuman, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dapat po nating tandaan na sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan, sa kabila ng kasalukuyang paraan natin ng pagsamba, ang tunay na makapangyarihang Diyos pa rin ang inaalayan natin ng ating pagsamba. Sa Diyos pa rin tayo humaharap. Kung paanong noon nang nakadadalo pa tayo sa pagsamba, sa gusaling sambahan, ang Diyos ang hinahanap natin, ang Diyos ang nais natin luwalhatiin, gayon din sa isinasagawa nating pagsamba. Pero magagawa lamang natin ang pagsambang nakaluluwalhati sa Diyos pagka isinasagawa natin ang buong kaayusan, buong kapayapaan at solemnidad. Bukod sa maaga tayong dumadalo,
Inaayos natin ang ating kasuotan, inihahanda natin ang ating puso't isipan. Anong damdamin ang dapat nataglay ng bawat isa sa atin sa pagharap sa Diyos upang mabigyan natin siya ng kaluwalhatian? Dinggin ninyo, nakasulat dito po sa Awit 42, 1 hanggang 2. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Kanya? Ano pong damdamin ang dapat taglayin ng bawat isa sa atin sa pagdalo natin sa pagsamba upang mabigyan natin siya ng kaluwalhatian? Ang sabi ng lingkod ng Diyos sa binasa nating talata, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, ang buhay na Diyos. Kaya kung buong kasabikan nating hinahanap ang Diyos upang siya'y ating sambahin at bigyan siya ng kaluwalhatian, tiyak na madarama natin ang kanyang pakikisama kahit payak at hamak lang ang paraan ng pagsamba natin dito sa EGF. Gayunpaman, online na nga lang ang pagsamba natin. Sinisika pa ng mga nang-uusig sa atin na hadlangan, pinsalain ang ating pagsamba. Ginawa nila noon yan. At patuloy pa silang nagsisikap para tayo ay tumigil sa pagsamba. Ano ang katwiran nila? Tiwalag na raw tayo. Itinakwil na nila tayo. Wala na raw tayong karapatang sumamba sa Diyos. Iginigiit nila na hindi na pinagiging dapat ng Diyos ang ating mga pagsamba. Kaya sa bahaging ito ng ating pag-aaral, mahalaga pong malaman natin kung aling pagsamba ang katanggap-tanggap sa Diyos. Paano natin matitiyak na itong pagsambang isinasagawa natin ay tinatanggap ng Diyos? Pinagiging dapat niya. Ano po ang higit sa lahat na ikinatatangi ng tunay na pagsamba sa Diyos? Tingnan ninyo, nakasulat dito po sa 2 Kronika sa 5, mga talatang 13 at 14. Ganito ang sinasabi. At magsipuri sa Panginoon na magsipagsabi sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na nang magkagayoy, ang bahay ay napuno ng ulap. Sa makatwid bagay ang bahay ng Panginoon, na anupat ang mga saserdote ay hindi mga katayo na mga kapangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Diyos. Ang binasa po natin ay naglalarawan ng isang pagkakataon nang ang unang bayan ng Diyos, ang Israel, ay nagtitipon sa templo na ipinatayo ni Haring Solomon. Ano nangyari? Habang sila'y nagpupuri o sumasamba sa Diyos, ang templo ay napuno ng ulap o ng kaluwalhatian ng Diyos na nagpapatunay na pinakisamahan ng Diyos ang kanilang pagtitipon. Kaya sa tunay na pagsamba na iniuukol ng bayan ng Diyos sa Kanya, hindi po sila nag-iisa. Hindi sila lang ang magkakasama. Sa halip, nararamdaman nila ang presensya o ang pakikisama ng Panginoon. Kapag ang
Panginoon ay nararamdaman ng mga dumadalo sa pagtitipon o pagsamba ng bayan ng Diyos, walang sino man o anuman na makapipigil sa kanilang pagdalo at pananabik na dumalo. Totoo po ito. Sa maraming mga kabilang sa bayan ng Diyos noon at maging sa mga huling araw na ito. Kabilang kayo doon. Kaya nga, nung hindi na tayo pinayagang dumalo sa mga pagtitipon sa mga gusaling sambahan, nagpili tayo eh. At niloob naman ng Diyos na maitatag ang EGM. Marami sa inyo, nagsisimula pa lang ang EGM ay dumadalo na. Yung iba ay hindi naman kapag karakay nabalitaan nila o nalaman nila na may EGM. Pero nung malaman nilang may EGM at masubukan nila na dumalo sa EGM, naramdaman nila hindi ulila sa pakikisama ng Diyos ang isinasagawa nating pagsamba. Bakit? Ano ba pangako ng Panginoong Hesukristo? Pagka sumasamba, pagka nagkakatipon sa pangalan niya, ang mga lingkod niya. Tingnan ninyo, nakasulat dito sa Mateo, sa 18, talatang 20, ganito ang pahayag. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Kung sa Israel, pagka sila'y nagtitipon at nakatalaga sila, nakikisama ang Diyos, isinusugo ang banal niyang espiritu sa pagtitipon ng mga lingkod niya sa panahong Kristiyano. Ito pangako ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila. Alin ba yung pagtitipon? Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yung pagsamba. At hindi lang kung sino lang ang sasamba, kundi yung may karapatan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, yung tinatawag sa kanyang pangalan. Eh sino ba yun sa panahong Kristiyano? Sa mga huling araw na ito, tayong mga tinawag ng Diyos sa Iglesia ni Kristo. Kaya kung saan sumasamba ang mga Iglesia ni Kristo, nangako ang ating Panginoong Hesukristo, doroon siya sa kalagitnaan. Kahit 2 lang, o 3 lang, o isang pamilya lang, o ilang mananamba lang ang nagkakatipon sa pangalan ng Panginoong Kristo, doroon siya sa gitna nila. Katumbas ng sasamahan niya sila. E paano matitiyak ng mga nagtitipon sa pangalan ng Panginoong Kristo na naroon ang Panginoong Kristo, na naroon ang pakikisama ng Panginoon Diyos sa kanilang pagsamba? Dito natin babasahin sa Galacia, sa 4, talatang 6, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Paano natin matitiyak na sa pagtitipon o pagsamba natin ay dumoroon ang Panginoong Kristo? Dumoroon ang Panginoong Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Yung Aba ron ay Ama rin. Eh sino ba yung kinikilala ng Diyos na kanyang mga anak sa mga huling araw na ito? Yung mga anak niya na lalaki at babae na mula sa malayong silangan sa panahon ng mga wakas ng lupa. Sa makatwid bagay ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya pagka nagtitipon ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo,
Isinusugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang Anak sa ating mga puso. Kaya, napakahalagang bahagi ng tunay na pagsamba sa Diyos ang pakikisama ng Espiritu Santo. Yung pakikisama ng Espiritu Santo sa panahon ng pagsamba, yun mismo ang pakikisama ng Panginoong Kristo. Yun mismo ang pakikisama ng Diyos o ng kanyang kapangyarihan sa panahon ng pagsamba. Ito po ang pinagkakaiba ng pagsamba ng mga anak ng Diyos sa pagsamba ng ibang mga relihiyon o ibang pangkati ng pananampalataya. Sa kalagayan natin ngayon, na hindi tayo nakadadalo sa pagsamba kasama ang mga kapatid sa iglesia. Hindi po nangangahulugan, mga kapatid, na hindi na natin nakakasama ang Diyos. Ang totoo, maraming nakakarating sa amin na yung pagsamba na ginagawa sa gusaling sambahan ngayon ng Iglesia ni Cristo ay hungkag sa Espiritu Santo, sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Yun ang nakapagtataka eh. May pangako ang Diyos sa bayan niya. May pangako ang Panginoong Kristo na pagka nagkakatipon sa pangalan niya, doroon siya. Isusugo ng Diyos ang Espiritu Santo. Bakit sa pagsamba ngayon na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo ay bigo ang maraming kapatid? Ang iba nga sa inyo, hanggang ngayon nakadadalo sa kapilya. Pero bakit dumadalo pa rin kayo sa AGM? Hindi ba kayo nasasapatan? Hindi nyo ba natatanggap yung biyaya, yung kapangyarihan ng Diyos? Pagka kayo sumasamba sa gusaling sambahan, bakit dumadalo pa kayo rito sa ating pagtitipon? Mga kapatid, hindi natin masisisi ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ngayon na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya, pagkaunsyami. Dahil yung biyaya sa panahon ng pagsamba, sa panahon ng sugo at ng naon ng namahala sa iglesia, hindi na yon ang biyayang tinatamo ng iglesia ngayon sa pagsamba. Ano po ba ang pinatutunayan ng kawalan ng Espiritu Santo sa buhay ng tao o sa mga pagsambang iniuukol sa Diyos ngayon ng maraming kaanib sa iglesia? Pakinggan niyo nakasulat sa Roma sa 8, talatang 9, ganito ang sinasabi. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ano po ang pinatutunayan ng kawalan ng Espiritu Santo sa buhay ng tao, maging sa pagsamba na iniuukol sa Diyos at sa Panginoong Kristo? Nilinaw ni Apostol Pablo, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kaya dapat ay magbulay, mag-isip, magsuri. Ang isang dumadalo sa pagsamba kung hindi niya nararanasan ang Espiritu Santo? Sino ba ang hindi makararanas ng Espiritu Santo? Yung nasa laman o nabubuhay sa kasalanan. Kaya pagka ang dumadalo sa pagsamba, nabubuhay sa kasalanan, tiyak hindi mararamdaman ang Espiritu ng Panginoon. Pero yung sinasabi ni Apostol Pablo, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sa makatuwid, nakatira, nakatahan
sa mga lingkod ng Diyos, hindi lang sa panahon ng pagsamba, kundi sa kanilang buhay, pagka wala na sila sa laman, tumitira sa kanilang Espiritu ng Diyos. Tiniyak ni Apostol Pablo, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Nakalulungkot na ang kawalan ng Espiritu Santo ay hindi lamang masasaksihan ngayon sa mga pagsamba sa ibang mga relihiyon, sa ibang pangkati ng pananampalataya, kundi maging sa loob na rin mismo ng Iglesia ni Kristo. Ano po ba ang dahilan kung bakit ang Espiritu Santo ay hindi maramdaman sa mga pagtitipon o pagsamba ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ngayon? Dingginin niyo ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 4:30 hanggang 31. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Kanina, merong binabanggit na yung walang Espiritu ni Kristo, walang Espiritu ng Diyos, yung mga nasa laman. Pero pagka wala na sa laman, ay meron. Tinitirhan ng Espiritu ng Diyos. Pero dito, merong binabanggit si Apostol Pablo, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. Ano ba yung nakakapighati sa Espiritu Santo? Kaya dapat mga alis. Ang sabi, ang lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak, pati ng lahat ng masasamang akala. Nakalulungkot. Ito ang nasusumpangan natin sa iglesia ngayon. Mula sa mga tagapanguna, sa mga ministro, sa mga may tungkulin, sa mga kapatid. Sa halip na nagmamahalang magkakapatid, nag-iibigan, sapagkat utos ng Diyos na mag-ibigan ang bawat isa sa atin, maging ang kaaway, dapat nating ibigin. Pero sa iglesia ngayon, ang naghahari ay poot. Pangunahin yung mismong tagapanguna. Hindi mawala-wala yung galit. Hindi mawala-wala yung poot sa kanyang puso, sa kanyang mga mahal sa buhay, sa mga taong pumupuna, sa mga maling ginagawa niya, at mga kasama ang nakikita sa iglesia. Ang katunayan, hindi maalis-alis yung galit. Naroon pa rin yung puot sa puso. Hinuusig, hinahamak mismo ang kanyang sariling ina, ang mga kapatid, sa laman, ang kadugo. Yun ngang nakababatang kapatid hanggang ngayon nasa bilangguan. Kasama yung pamangkin niya. Isipin ninyo. Tagapanguna yun. Tapos mangangasiwa ng pagsamba. Magtuturo sa kapatid ng mga aral ng Diyos, ng pagsunod sa mga aral ng Diyos. Siya mismo, hindi niya magawa yung sinasabi ng Biblia, alisin ninyo ang kapaitan, ang kagalitan, ang pagkakaalit, ang kadaldalan, ang panglilibak, ang lahat ng masasamang akala, lahat ng yan pumipighati sa Espiritu Santo. Kaya paano maaasahan ng mga sumasamba sa loob ng gusaling sambahan na mapuspos ng Espiritu Santo ang kanilang mga pagsamba? Yun mismo ang tagapanguna na tinutularan naman ng mga ministro ngayon sa iglesia at ng maraming mga kapatid. Yung itinuturing ng kasalukuyang pamamahala ng mga kaaway, kaaway na rin ang turing ng mga kapatid. Mga kapatid, hindi natin sinasabi ito
sapagkat gusto natin yung naging kalagayan ng Iglesia ni Cristo ngayon. Hindi. Kaya natin sinasabi ito, may pangako ang Diyos sa mga anak na isusugo ang Espiritu Santo sa panahon ng pagsamba. Hindi dapat na magpatuloy ang ganitong kalagayan ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Dapat kung paanong sa panahon ng sugo, sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo, mabiyaya ang pagsamba, dapat hanggang ngayon. Ang totoo, tayo nga ay nasasabik na makabalik sa pagsamba sa gusaling sambahan. Pero dahil nga sa kasalukuyang kalagayan ng Iglesia, nagkakasya tayo sa ganitong mga pagtitipon natin. Pero sa awat tulong ng Panginoon, hindi niya binibigo ang bawat pagsamba natin sa IGN. Gaano po ba kahalaga ang Espiritu Santo sa ating buhay? Kasama natin, pumapatnubay sa atin, at pumupuspos ng biyaya pagka tayo ay sumasamba. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Roma, sa 8:16 hanggang 17, ganito ang ating mababasa. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Gaano po kahalaga kung taglay natin, kung nararamdaman natin ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, mga tagapagmana. Mga tagapagmana sa Diyos, mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kaya hindi dapat mawala ang Espiritu Santo sa buhay natin. Yon ang tatak ng ating pagkahirang, ng pagiging anak ng Diyos, ng pagiging tagapagmana. Kung ang Panginoong Kristo na bugtong na anak ng Diyos, ngayon ay nasa piling na ng Diyos, nagmana na ng maluwalhating pangako ng Diyos bilang mga anak, bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, tayo man magmamana rin ng mga pangako ng Diyos. Pero yung mga anak, merong hindi maiiwasang maranasan para maitaguyod ang kahalalan. Ang sabi, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Kaya yung pagtitiis ng pag-uusig, mga pagsubok, mga suliranin sa buhay, na sa kabila nun itinataguyod natin ang ating pagka-Iglesia ni Kristo, yon ay patotoo. Mga anak tayo ng Diyos at maging karapat-dapat sa kaluwalhatiang pangako sa atin. At yung sinasabi sa atin ng mga umuusig sa atin na wala na tayong karapatang sumamba sa Diyos, hindi tinatanggap ng Diyos ang ating paglilingkod, taliwas yun sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ang totoo, kaya nga sabik na sabik tayong sumamba. Hinihintay nating dumating ang ganitong araw at oras sapagkat haharap tayo sa Diyos, sapagkat doon sa pagsamba, pinupuspos ng Diyos ang ating mga puso, inaabot niya tayo, niyayakap niya tayo ng kanyang kapangyarihan. Saan man tayo naroroon, hindi tayo magkasama sa isang dako sa pagsamba. Pinalalakas niya tayo ng kanyang kapangyarihan dahil alam niya ang ating kalagayan. Alam niya kung gaano tayo kasabik sa kanyang pakikisama
sa ating pagsamba, maging sa pang-araw-araw ng ating buhay. Paano kung sumasamba tayo, pero malayo ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi natin maramdaman ang Espiritu Santo sa ating puso. Magsuri tayo. Baka meron tayong ibinubuhay na labag sa kalooban ng Diyos. Baka nasa gawa tayo ng laman. Baka may kaali tayo na kapatid. Baka may kapaitan tayo sa ating puso laban sa iba. Baka nanlilibak tayo. Ginagawa na rin natin yung ginagawa sa atin ng uusig sa atin. Mga kapatid, meron tayong dapat gawin ngayon. Kung bigo tayo sa pakikisama ng Espiritu Santo. Ano yun? Dinggin ninyo itong huling mga talatang babasahin ko sa Awit 51, 10 hanggang 12. Pakinggan po ninyong mabuti. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang Espiritu. Napakabuti ng Diyos. Pagka tayo'y nagkakamali, nahuhulog sa kasalanan, nalilibang, napanghihinaan ng loob, nawawala ng pag-asa, naroon siya kaagad. Katulad nitong narinig natin. Ito ay pahayag ng lingkod ng Diyos na si David. Sapagkat bilang tao nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala, at pagka nangyayari yun, nararamdaman niyang lumalayo ang Panginoon Diyos sa kanya, pero bumabalik ko siya. Ito nga ang panalangin niya sa Diyos. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan. Huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Ito gawin natin, mga kapatid. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon Diyos. Kilala niya tayo. Kung gaano na ang naging pagsasakit natin, ang mga naging pagtitiis natin, alang-alang sa ating pagka-iglesia ni Kristo para maitaguyod ang paglilingkod at mga pagsamba natin sa Kanya. O at dumaan tayo sa maraming mga suliranin, maraming mga pagsubok, ipinahintulot ng Diyos na mangyari ang malaking pagsubok sa iglesia, pero nariyan siya. Hindi niya tayo pababaya. At yun naman ang ginagawa ng Diyos sa mga dumadalo sa AGM. Hindi tayo lubusang nasisiraan ng loob o nawawalan ng pag-asa. Manapa ay pinupuno ng Diyos ang ating pag-asa na darating ang panahon niya, iaayos niya ang lahat ng bagay sa iglesia. Tatapusin niya ang lahat ng mga kasamaan. Muli niyang ibabalik ang kapayapaan, ang pag-iibigan, ang pagkakaisa ng mga magkakapatid sa iglesia para lalo tayong mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Kaya nga, ibinibigay namin sa inyo ang mga sandaling ito para kausapin yung Panginoon, ang Panginoong Kristo. Na sana, sa pagtitipon natin ngayon, ibuhos pa niya ang kapangyarihan. Ang Espiritu Santo na aaliw, magpapagaan ng ating pakiramdam, pupuno ng puso natin ng pag-asa para itong nalalabing panahon
ng paglalakbay natin sa mundo, maitaguyod pa natin ang tapat nating pagkaiglesia ni Kristo, ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po'y mananalangin. Aming Ama, tunay, mabuti ka po sa amin. Hindi mo binibigo ang aming pag-asa na sa pagsamba namin, pupuspusin mo ng biyaya ang aming mga puso. Kaya nga, kahit hamak ang kalagayan ng aming pagtitipon, pagka sumasapit ang araw at oras nito, nakikita mo ang kasabikan namin ng aming pagpipili. Maagang dumadalong mga lingkod mo, hinahanap ka namin. Hindi mo naman kami binibigo, Ama. Nagbubulay pa lang kami, umaawit ng mga pagpupuri, inaaliw mo na kami. Nagpapagunita ka ng iyong mga pangako sa amin. Lalo na ang bayang banal, ang bagong lupa na may bagong langit na doon mo kami dadalhin. Doon kami mananahan pagdating ng iyong bugtong na anak. Ang totoo, nasasabik na kami na makarating sa piling mo. Batid mo ang hirap, ang hapis na nararanasan ng mga lingkod mo sa daigdig na ito. Subalit nakikita mo na kami nagtitiis, nagpapakasakit, sapagkat alam naming pakikibahagi namin yon sa hirap na dinanas ng iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Ang hiling namin, Panginoon, lagi mong isusugo sa puso namin ang Espiritu Santo. Kailanman, wag mo po kaming iiwan. Kaya kung merong dumadalo ngayon, hindi nakararanas ng iyong kapangyarihan, gaya ng napag-aralan namin, gaya ng hiniling ng lingkod mo, likhaan mo kami ng malinis na puso. Panatilihin mo sa amin ang matuwid na espiritu. Huwag mo kaming iiwan kahit saglit ng aming buhay. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong pagmamahal, sa iyong pagmamalasakit sa amin. Tinuruan mo kaming maging matiisin, masunurin sa mga kalooban ng Ama. Nag-iwan ka ng mabuting halimbawa ng kababaang loob at pagsunod para siyang aming sundan. Ang hiling namin, Panginoon, lagi mo kaming babantayan, lagi mo kaming tatanglawan upang ang magawa lang namin kung anong kalooban ng Ama. Ama namin Diyos, bago kami maghiwa-hiwalay, maaring merong idinudulog sa iyo ang mga lingkod mong dumadalo. Ano man yun, pakinggan mo po, Ama. Lunasan mong mga baga-baga, tiisin ang mga may karamdaman. Haplusin mong katawan, magpagaling ka. Dugtungan mo po ang buhay namin para patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Tumitiwala kami, Ama, dinidig mo ang aming panalangin. Ipinatawad na lubos ang mga kasalanan at pagkukulang namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.